Noong sumabog ang bulkang Pinatubo taong 1991, libo-libong buhay ang nagbago. May mga naulila, may mga nawalan ng tirahan, at may mga tuluyang nawala parang nilamon ng alikabok at putik na iniwan ng galit ng kalikasan. Pero sa isang maliit na baryo sa Zambales, may isang kwento na hindi kailanman naisulat sa mga dyaryo o naibalita sa radyo. Isang kwento ng nilalang na hindi lang galing sa ilalim ng lupa, kundi sa dilim ng kasaysayan. At ito ang kwento ni Lino. Si Lino ay 16 na taong gulang noong araw na lumindol at umulan ng abo. Payat siya, maitim, laging tahimik. Anak siya ng isang Aeta at isang Ilocana na parehong namatay bago pa siya magkaisip. Ang tumayong magulang niya ay si Lola Marta, isang matandang hilot na kinatatakutan ng ilan sa baryo dahil sa kanyang kakaibang kaalaman sa mga halamang gamot at dasal na hindi maintindihan ng karamihan. Madalas sinasabi ng mga tao, may itim na dugo yan si Lino. Anak ng bulubundukin. Iba ang kilos. Iba ang mata. Kahit ganoon, hindi naman naging masama si Lino. Tahimik lang siya. Magalang. Marunong makiramdam. Ang kaibigan lang talaga niya ay si Guido, isang bulol pero masayahing binatilyo na anak ng isang magsasaka. Si Guido lang ang hindi takot kay Lino. Madalas silang naglalaro sa may sapa, nangunguha ng palaka o nanghuhuli ng gagamba para gawing alaga. Sa kanila, sapat na ang simpleng tawanan at mga lihim na kwento habang nakaupo sa ilalim ng mga punong kahoy. Ngunit habang lumalapit ang pagsabog ng Pinatubo, may mga kakaibang bagay nang napapansin si Lino. Minsang madaling araw, habang papunta siya sa ilog para manguha ng tubig, may narinig siyang mahina ngunit matinis na iyak galing sa masukal na parte ng gubat. Hindi iyak ng tao. Hindi rin iyak ng hayop. Parang sanggol na uhaw. Napahinto siya. Pinakinggan. Pero nang lumapit siya, biglang tumahimik ang paligid, walang hangin, walang huni ng ibon, at kahit mga kuliglig ay tila natakot. Bumigat ang hangin. At sa gilid ng kanyang mata, may anino siyang nakita, mabilis, manipis, halos parang usok na dumaan sa pagitan ng mga puno. Pagbalik niya sa kubo nila ni Lola Marta, sinabi niya ito sa matanda. Pero imbes na takutin siya, mahinahong umiti si Lola at sabing, hindi lahat ng tinig ay dapat sundan. May mga nilalang sa bundok na naliligaw din minsan o naghahanap ng masusumpungan. Mula noon, nag-iba ang takbo ng mga gabi ni Lino. Madalas siyang nagigising ng pawis na parang may nanonood sa kanya sa dilim. May mga tunog sa bubong. May mga tapak na parang hindi galing sa tao. At isang gabi, habang natutulog si Guido sa kanila dahil umuulan ng abo sa labas, nagising silang sabay nang marinig nila ang tunog ng isang bagay na humahaplos sa dingding ng kubo. Pakamot. Paulit-ulit. Mabagal. At may kasamang mahinang halakhak na parang gutom. May pusa ba rito? Tanong ni Guido, nanginginig. Wala, sagot ni Lino, halos hindi humihinga. Nang sumilip sila sa bintana, wala silang nakita. Pero may naiwan sa lupa. Bakas ng paa, hindi pangkaraniwan, mahaba, may matatalas na daliri, at mukhang basa ng dugo. Kinabukasan, balitang-balita na may batang nawala sa kabilang sitio. Anak daw ng isang ginang na naiwan sa evacuation center. Ang sabi ng ilan, baka nalunod sa baha ng lahar. Pero ang iba, bulong-bulungan na, kinain ng nilalang sa bundok. May mga matatandang Aeta na nagbabala, huwag na raw gumala sa gabi. May mga nilalang daw na ginising ng pagsabog. Mga aswang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Dito na nagsimulang magbago si Lino. Hindi na siya katulad ng dati. May mga gabi na hindi na siya umuwi. May mga hayop na nawawala, mga manok, kambing, minsan pati aso. Si Guido, bagamat takot na rin, ay nanatiling tapat sa kanya. Lino, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Guido minsang sabay silang naglalakad sa may sapa. Hindi ko alam, sagot ni Lino, nangingilid ang luha. May mga panaginip ako na ako raw ay lumilipad. Na ako raw ay sumusupsop ng dugo. Pero paggising ko, pagod ako. At minsan, may dugo sa mga kuko ko. Natigilan si Guido. Tumingin sa kanya ng matagal, saka hinawakan ang balikat ng kaibigan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan.
Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang bagay ng unti-unting gumigising sa loob ni Lino. Isang gutom na hindi niya maintindihan. Isang boses sa kanyang ulo na paulit-ulit na bulong, "Ika'y isa sa amin. Ika'y hindi ganap na tao." Isang gabi, habang naghuhugas si Lino ng kamay sa ilog, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Ngunit hindi yun siya. Maputla, matulis ang mga ngipin at ang mga mata pula. Bumalikwas siya, natakot. Tumakbo paalis. Ngunit habang tumatakbo siya, naramdaman niyang gumagaan ang katawan niya, parang may pakpak siyang hindi niya nakikita. Parang may lakas na hindi sa kanya. Dumating ang gabing hindi siya muling nakita. Ang sabi ng mga tao, baka nalibing sa lahar. Baka nilamon ng gumuho. Pero si Guido, alam niyang hindi ganon ang nangyari. 3 buwan matapos ang pagsabog, habang naglilinis ng naiwang abo sa bakuran, may nakita siyang bagay na nakatago sa ilalim ng isang sirang palayok, isang piraso ng damit ni Lino, na may bahid ng tuyong dugo at isang piraso ng balahibo na hindi niya maipaliwanag kung saang hayop galing. Mula noon, gabi-gabi na siyang ginugulo ng mga panaginip. May naririnig siyang tinig sa hangin, "Guido, ako ito, tulungan mo ako," at isang gabi, habang malapit nang mag-alisan ang mga tao sa evacuation site at bumabalik na sa kani-kanilang baryo, may isang matandang babae na lumapit kay Guido. May takip ang mukha at bulong nito, ang mga tulad niya ay hindi basta nawawala. Hindi siya nilamon ng lahar, kundi tinanggap ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Guido. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Nilakad nito ang masukal na daan patungong kagubatan at biglang nawala, parang usok sa hangin. Dito nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Guido, ang paghahanap sa katotohanan sa likod ng pagkawala ni Lino, at ang madilim na sikreto ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa ilalim ng bulkan, mga aswang na hindi lamang nagkukubli sa gabi, kundi sa kasaysayang tinabunan ng abo. At sa susunod mong pagtapak sa lupa ng Zambales, tanungin mo ang sarili mo, ang bangungot ba ng Pinatubo ay tapos na talaga? O may nilalang pa ring naglalakad sa gabi gutom, at naghahanap ng susunod na tatanggapin sa kanilang lahi? Makalipas ang ilang linggo mula nang mawala si Lino, hindi pa rin matanggap ni Guido ang sinasabi ng mga matatanda na nilamon ng lahar ang kanyang kaibigan. Gabi-gabi, habang nakahiga sa makeshift tent nila sa evacuation site, gising pa rin siya, nakatingin sa dilim, umaasang may maririnig na tunog ng yabag o bulong mula sa paligid. Para bang sa puso niya, alam niyang buhay pa si Lino. Pero hindi na siya ang dating Lino. Nagsimulang magtanong-tanong si Guido. Tahimik lang siya sa umpisa, pero may mga gabing palihim siyang umaalis, sinusundan ang mga daan patungong gubat, sa mga lugar na ipinagbawal na pasukin. Doon niya naramdaman ang pagkakaiba, ang lamig ng hangin, ang katahimikan ng gabi na parang may bumubulong sa hangin, at ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya sa bawat sulok ng dilim. Isang gabi, nakasalubong niya ang isang matandang albularyo na ang pangalan ay Apocadlo. Payat ito, kuba, may hawak na baston na yari sa matandang kahoy na parang ugat ng puno. Wala itong mata, puro puti lang ang mata niya, pero parang alam nito kung sino si Guido kahit hindi siya pinakilala. "Ano nang hinahanap mo sa dilim, iho?" tanong ng matanda, ang boses ay parang alon sa ilog, mabagal pero malalim. "Kaibigan ko si Lino. Nawala siya." "Alam ko pong buhay pa siya," sagot ni Guido. Tahimik si Apocadlo saglit. Saka ito yumuko at may kinuha mula sa kanyang supot na abanikong gawa sa banig. Isang maliit na kahoy, hugis kabibe, kulay itim, at may ukit na sinaunang simbolo. "Ito ang mutyang hinahanap ng mga nilalang ng dilim," sabi ng matanda. "At ito rin ang susi sa katotohanan. Huwag mong hawakan ito kung hindi mo pa handa ang puso mo." Pero bago pa siya makatanggi, biglang kumislap ang mutya. Naglaho ang gubat. At sa isang iglap, nasa gitna na siya ng isang lugar na hindi niya maipaliwanag, puno ng anino, lumilipad na abo, at mga mata sa dilim. Lahat ng ito ay hindi aksidente, bulong ni Apocadlo, kahit wala na ito sa tabi niya. Ang dugo ni Lino ay hindi basta dugo. Ang kanyang ina ay isa sa mga bantay ng kabundukan. Isang diwata na sumuway sa batas ng mga nilalang. Umiibig siya sa isang mortal. Ngunit sa kapalit ng pagmamahal, isinumpa siya at ang anak niyang si Lino. Nagising si Guido na pawis na pawis. Nanginginig.
At ang mutya, naroon pa rin, mahigpit niyang hawak. Kinabukasan, bumalik siya sa kubo ni Lino, na ngayon ay natabunan na ng kalahating putik at abo. Doon niya muling nakita ang ilang bagay na iniwan ng kaibigan, isang lumang kwaderno na puno ng mga iginuhit na nilalang, mga mata sa dilim, mga pakpak na parang paniki, mga hugis tao na may mahahabang kuko. Sa likod ng kwaderno, may isang pahina na may sulat kamay, "Hindi ako masama." Pero may pumipilit sa akin na maging isa sa kanila. Sa gitna ng takot, mas lalo lang lumalim ang pagnanasa ni Guido na hanapin ang katotohanan. Ngunit hindi rin niya naiwasan ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng mga tao sa paligid. Si Aling Rosing, na dati palangiti, bigla na lang umiwas sa kanya. Ang mga kababata, tahimik na lang kapag dumaraan siya. May lahi raw aswang niyang kaibigan niya, narinig niyang bulong ng isang ginang. Baka pati siya dala-dala na rin ang sumpa. Ramdam ni Guido ang bigat ng mata ng baryo sa kanya. Pero hindi siya umurong. Sa halip, mas lalo siyang naghanap ng kasagutan. Muling nagpakita si Apo Kadlo sa kanya isang gabi. Hindi sa gubat, kundi sa kanyang panaginip. Sa panaginip, tinuruan siya ng matanda kung paano gamitin ang mutya, sa pamamagitan ng paglalagay nito sa ibabaw ng apoy habang bulongin ang tunay mong layunin. Ginawa ito ni Guido pagkagising, at sa apoy ay lumitaw ang imahe ng isang nilalang, matangkad, payat, may mahahabang kuko at mapulang mata. Isang nilalang na nababalutan ng usok, na ang boses ay pamilyar. Guido, Lino. Ngunit may iba. May isa pang tinig sa likod nito, malalim, malamig. Ang batang iyan ay hindi mo na kayang iligtas. Siya ay akin na. Kinabukasan, dumiretso si Guido kay Apo Kadlo, na ngayon naninirahan pala sa isang lumang bahay sa paanan ng bundok. Doon niya nalaman ang mas malalim na kwento. Ano pong ibig sabihin ng lahat ng to? Tanong ni Guido, habang hawak pa rin ang mutya. Ang dugo ng diwata at ng tao ay mahina kung hiwalay, ngunit kapag nagsama maaaring maging isang anak ng dalawang daigdig. Si Lino ay isa roon. Ngunit hindi lang ang lahi ng diwata ang dumadaloy sa kanya. May lahi rin siyang aswang. Napaupo si Guido. Paano po? Ang ama ni Lino, hindi niya tunay na ama. Ang tunay ay isang makapangyarihang aswang sa kanlurang bundok. Nagtago ang kanyang ina sa mga tao, umaasang maililigtas ang anak niya. Ngunit darating ang panahon, Guido, na ang dugo ay tatawag sa dugo. Pinagpawisan si Guido. Pwede pa po ba siyang mailigtas? May isang paraan, ani Apo Kadlo, ngunit hindi madali. Kailangan mong pagsanayin ang sarili mo. At sa wakas, ikaw ang kailangang humarap sa kanya. Hindi bilang kaibigan kundi bilang tagapagbantay ng mundo ng tao. Nag-umpisa na ang pagbabago kay Guido. Sa ilalim ng gabay ni Apo Kadlo, unti-unti siyang tinuruan ng mga dasal pananggalang, ng paghawak sa mutya, at ng pagtingin sa mga espiritu sa paligid, mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Natuto siyang makinig sa hangin, sa tunog ng mga dahon, sa yabag sa lupa. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng puso niya na umaasa, na si Lino ay naroon pa rin, lumalaban sa dilim na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang nag-ensayo siya sa may sapa, biglang may lumitaw mula sa tubig, isang nilalang na kulay pilak ang balat, may palikpik sa gilid ng pisngi, at mga matang tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang syokoy. Guido, anito, alam mo bang pinoprotektahan ka ng tubig? Hindi kita kilala, sagot niya, kinabahan. Ngunit ako'y bantay ng agos. Ang batang hinahanap mo malapit nang mawala. Kung gusto mong iligtas siya, kailangan mong hanapin ang puso ng apoy, ang mutyang kayang magpahupa sa dugo ng mga nilalang. Nasaan yon? Tanong ni Guido. Ngunit hindi na sumagot ang syokoy. Sa halip, tinuro nito ang isang bituin sa langit. Doon mo siya matatagpuan sa pagitan ng apoy at abo. At naglaho ito sa alon. Pag-uwi ni Guido, muli niyang binuksan ang kwaderno ni Lino. At doon niya nakita ang huling guhit na hindi pa niya napapansin noon, isang bundok na may bitak sa gitna, at sa ilalim nito, isang nilalang na may pakpak, humahawak sa isang bilog na apoy. Hindi pa tapos ang laban. At ang paglalakbay ni Guido ay kakasimula pa lang.
Sa likod ng alikabok ng pinatubo, may lihim na hindi pa lubusang nabubunyag at sa bawat hakbang ni Guido, mas lalong lumalalim ang kanyang pagtapak sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang gabi ay lalong naging mabigat. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng lumang kubo ni Apocadlo, parang may lihim na sinusubukang ilibing ng langit. Si Guido ay nakaupo sa gilid ng papag, hawak-hawak ang mutya habang tinititigan ang liwanag ng maliit na apoy sa gitna ng silid. Sa ilalim ng liwanag nito, kita ang takot sa kanyang mga mata, hindi lang takot sa kalaban, kundi takot sa posibilidad na baka wala nang matirang lino sa kaibuturan ng nilalang na muli niyang makakaharap. Hindi ko alam kung kaya ko, mahina niyang bulong, parang kausap ang apoy. Kaibigan ko siya, narinig niya ang yabag ni Apocadlo sa likuran. Ang tunay na lakas ay hindi ang tapang na walang takot. Ang tunay na lakas ay yung kahit takot ka na, umaandar ka pa rin. Tahimik si Guido. Lumunok ng laway. Napatingin sa basang kwaderno ni Lino na hawak din niya. Bawat pahina nito ay tila bumubulong ng paalala, may dahilan kung bakit siya ang piniling bantay ng mutya. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang may pusong kayang magmahal kahit sa isang nilalang na ngayon ay itinuturing na halimaw. Kinabukasan, bumalik siya sa tabing ilog kung saan siya unang kinausap ng Shokoy. At sa paglapit niya sa tubig, biglang lumitaw muli ang anyo ng nilalang, mas maputla na ngayon, at ang mga mata nito ay tila mas malalim at mas lungkot ang laman. Malapit na siya, bulong ng Shokoy. Nararamdaman mo na rin, hindi ba? Tumango si Guido. Mas lumalalim ang gabi. Mas malamig ang hangin. Para bang may bumubulong kahit wala namang tao. Dahil dumarami na sila, sagot ng nilalang. Ang kadiliman ay hindi palaging dumarating ng may ingay. Minsan, inaakay ka nito sa tulog habang tinatanggal ang lahat ng iniibig mo. Biglang may gumalaw sa mga damo sa paligid. Isang hayop ang biglang lumundag sa ilog, isang baboy ramo, ngunit wala itong mata. Tila nasaniban ng anino. Lumalangoy ito papalapit sa Shokoy, ngunit sa isang iglap, kumislap ang mata ng nilalang at nagliyab ang tubig. Ang baboy ramo ay tila nilamon ng apoy na lumutang sa ibabaw ng ilog. Napaatras si Guido, nanginginig. Ganyan na sila ngayon, anang Shokoy. Hindi na tao, hindi na hayop. Sila ay katawan na lamang ng dilim. At sa sentro ng lahat naroon siya. Hindi na kailangan banggitin ang pangalan. Alam na ni Guido kung sino. Nang bumalik siya kay Apocadlo, iniabot sa kanya ng matanda ang isang lumang balisong na may mga ukit sa talim. Ito'y ginawa mula sa bakal ng kidlat. Iyan lamang ang sandatang makakapaslang sa anak ng dalawang daigdig kung kakailanganin. Ngunit hindi pa rin matanggal sa puso ni Guido ang tanong, kung si Lino pa rin ang nasa loob kaya ko bang gamitin to sa kanya. Hindi sumagot si Apocadlo. Tiningnan lang siya, at sa mata ng matanda, nabasa niya ang sagot, minsan, ang pagmamahal ay hindi palaging pagliligtas. Minsan, ito'y pagbitaw. Ilang araw ang lumipas, at dumami ang mga kakaibang insidente sa evacuation site. May mga batang nawawala. May mga hayop na kinakatay ngunit hindi kinukuha ang laman para lang may magkalat ng dugo. May mga aninong dumaraan sa mga bintana ng mga tent tuwing hating gabi. Ang mga tao'y unti-unti nang natatakot. Ang dati bulong-bulungan lang, ngayoy lantaran ng sinasabi ng mga matatanda, bumabalik ang mga nilalang ng gabi. At may isa sa atin na iniikutan nila. Si Guido ay laging tinuturo ng mata. Hindi man sinasabi ng lahat, alam niyang siya ang pinaghihinalaan. At masakit sa kanya, dahil hindi siya ang may kasalanan, pero siya ang nagdadala ng bigat ng lihim na hindi pa niya kayang ibunyag. Minsan, iniisip niya kung umalis na lang. Umalis at hayaang maglaho ang lahat. Pero kapag naiisip niya si Lino, na posibleng nakikipaglaban sa sarili niyang kadiliman, hindi siya makalakad palayo. Hindi pa. Isang gabi, habang nag-ensayo siya mag-isa, muling sumulpot si Lino, o ang aninong ginaya ang anyo ng kanyang kaibigan. Hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito sa malayo, sa gilid ng kakahuyan, habang ang mga mata ay pulang-pula at ang katawan ay unti-unti nang nawawala sa anyo ng tao. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, may binulong ito isang salita lang, takbo. Hindi niya maintindihan noon kung anong ibig sabihin yon. Pero kinabukasan, isang buong pamilya ang natagpuang wala ng malay.
Hindi patay pero parang nilamon ng anino ang kanilang ulirat. Nakadilat ang mga mata pero hindi gumagalaw. Parang mga estatwa ng takot. Nagkaisa ang mga tao ng baryo, kailangan ng alay upang tumigil ang lagim. At sa tapat ng pangalan na isinulat nila sa papel nakita ni Guido ang pangalan niya. Hindi ako ang dahilan ng lahat ng to, sigaw niya, halos maiyak sa galit at sakit. Pero wala nang nakikinig. Kahit si Aling Marta, na tinulungan niya dati sa ilog, ay umiwas ng tingin. Ang mga dating kaibigan ay nagsipagtalikod. Kung hindi dumating si Apo Kadlo at ilang nilalang mula sa ilog, mga Shokoy at Diwata na anyong tao, baka wala ng Guido ngayon. Hindi ka nila maiintindihan, anang matanda. Dahil hindi ka nilikha para sundin lang ang takbo ng takot. Ikaw ang pipigil sa takot mismo. Sa ilalim ng buwan, sa isang kuweba sa gilid ng bundok, nagsimula ang huling bahagi ng paghahanda ni Guido. Doon, tinuruan siyang gamitin ang balisong na may taglay na apoy mula sa mutya. Tuwing ikakatok niya ito sa lupa, lumilitaw ang hugis ng apoy, tila sumasagot ang lupa sa lakas ng loob niya. Ngunit ang katawan ni Guido ay nanghihina rin. Hindi siya mandirigma. Isa lang siyang binatilyo na minsay umasa lang na magiging normal ang buhay. Pero ngayon, sa kanyang mga palad, hawak niya ang kapalaran ng hindi lang sarili, kundi ng baryong galit sa kanya, at ng kaibigang unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya si Lino, hindi bilang halimaw, kundi bilang batang nakatayo sa tabi ng ilog, hawak ang paniki na gawa sa dahon, tumatawa habang binabato ang mga batong bilog sa tubig. Kaibigan mo pa rin ako, di ba, Guido? Pero dumadalas ang bangungot. Sa panaginip, si Lino ay umiiyak ng dugo, nakagapos sa isang puno na may ugat na parang gumagapang sa balat niya. At sa paligid, mga nilalang na walang mukha ang humahalakhak. Hindi na lang ito laban sa aswang. Ito ay laban sa sarili niyang takot, sa galit ng baryo, sa damdamin ng pagkabigo, sa tanong kung kaya ba niyang iligtas ang isang taong minsang naging liwanag sa buhay niya. Hanggang sa isang gabi, biglang nagliyab ang mutya. Uminit ang hangin. Nanginig ang lupa. At sa di kalayuan, mula sa itim na usok ng isang patay na puno, isang malalim na tinig ang umalingaw-ngaw. Handa ka na ba, Guido? Hindi pa niya alam kung sagot ang dapat ibigay. Pero alam niyang wala na siyang oras para magduda. Dahil ang dilim ay papalapit na. Umuulan ng mahina ng gabing iyon. Sa malayo, ang kulog ay tila pabulong, isang paalala na may paparating, hindi lang bagyo, kundi isang unos na hindi kayang takbuhan. Si Guido ay mag-isang nakaupo sa gilid ng kuweba. Hawak pa rin niya ang mutya, pero tila may nagbago dito. Hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Parang may tinatagong lungkot ang liwanag nito, o pagod, o pagtatampo. Sa kanyang likod, si Apo Kadlo ay tahimik na naglalagay ng mga dahon sa loob ng apoy, gumuguhit ng mga sinaunang simbolo sa bato. Ano nang ibig sabihin ng pagbabago sa mutya? Tanong ni Guido, walang tinig ang boses. Kapag lumalabo ang liwanag ng mutya, may dalawang posibilidad lang, sagot ng matanda, hindi lumilingon. Isa, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. At dalawa, may nilalang na mas malapit na ngayon sa puso ng mutya kaysa sayo. Napalingon si Guido. Paanong? Ngunit hindi na tumugon si Apo Kadlo. Tila alam nito ang sagot, pero pinili nitong manahimik. Kinabukasan, muling bumalik si Lando, ang matalik na kaibigan ni Guido sa baryo, bitbit ang ilang gamit at pagkain. Kahit anong sabihin nila, di kita iiwan, ani Lando. Magkasama tayong lumaki. Magkasama rin tayong lalaban. Sa mga araw na sinundan, tila bumalik ang samahan nilang dalawa. Nag-ensayo sila magkasama. Tumawa. Kumain ng tuyong isda na parang pista. Kahit sandali, nalimutan ni Guido ang bigat ng mundo. Ngunit may kung anong bagay sa mga mata ni Lando na hindi niya maipaliwanag, isang uri ng pag-iwas tuwing binabanggit si Lino o ang mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang natutulog si Guido, napabalikwas siya nang marinig ang mga yabag sa labas ng kuweba. Bumangon siya, dala ang balisong. Tahimik siyang lumabas, tinakpan ng balabal ang katawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Lando, nakatayo sa gilid ng bangin, kausap si Lino. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, pero nakita niyang ibinigay ni Lando ang isang bagay kay Lino.
Isang supot na may laman. Tila alay. O impormasyon. Parang gumuho ang mundo ni Guido. Kinabukasan, hindi agad niya kinausap si Lando. Ngunit hindi na niya napigilan sa huli. Sa ilog, habang nag-igib sila ng tubig, dumiretso siya sa punto. Alam mo ba kung gaano kahirap to para sa akin? At habang lumalaban ako para sa anong ginagawa mo? Nakikipagkita ka sa kanya? Nagulat si Lando. Hindi mo naiintindihan, paliwanag mo nga, sigaw ni Guido. Ano bang hindi ko naiintindihan, ha? Tahimik si Lando. Bumuntong hininga. Matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam kung ano si Lino. Bago pa sumabog ang bulkan, bago pa tayo maglaya sa baryo. Napaatras si Guido. Ano nang ibig mong sabihin? Si Lino hindi lang basta aswang. Anak siya ng isang diwata at isang nilalang ng dilim. At ako ang tagabantay niya. Hindi mo lang alam, pero kaya ako laging nandun sa tabi niya dahil yon ang utos sa akin. Ako ang nakatalagang humawak sa kanya kapag nagsimula na ang pagbabagong hindi niya kayang pigilan. Bakit mo ko nilihim? Dahil takot akong mawala ka. Dahil hindi ko alam kung kakayanin mong marinig na hindi lahat ng pinapakita ko sa iyo ay totoo. Tumahimik si Guido. Parang binagsakan ng mundo. Ang kaibigang pinagkatiwalaan niya, ang taong tumawa at umiyak kasama niya, ay may lihim palang kasing lalim ng mismong dilim na kanilang nilalabanan. Hindi pa huli ang lahat, Guido, bulong ni Lando. May oras pa para lumaban. Magkaibigan pa rin tayo. Ngunit sa loob ni Guido, may pader ng unti-unting bumangon. Kinagabihan, biglang lumindol. Hindi malakas, pero sapat para magising ang buong kabubatan. Ang mga ibon ay nagliparan. Ang mga hayop ay nagsikilos. At sa langit, isang bituin ang nahulog, nagliyab at tumama sa tuktok ng bundok sulipan. Kasunod noon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa baryo. Si Aling Marta. Isa na naman ang nawawala ang kanyang apo. At sa kanyang kubo, may iniwang mensahe, nakasulat gamit ang dugo, ang huling pagbubunyag ay malapit na. Nagdesisyong bumalik sa baryo sina Guido, Lando, at si Apo Kadlo. Ang mga tao'y takot na takot. Ilang kabataan ang natagpuang wala sa ulirat, gaya ng nangyari dati. Ngunit ang mas nakakatakot, isa sa mga bangkay ay may hawak na piraso ng kwaderno ni Lino. Ano nang ibig sabihin nito? Tanong ng kapitan ng baryo. Si Guido ang sumagot. Ang kalaban natin ay hindi basta halimaw. Isa siyang nilalang na may lahing hindi natin lubos na nauunawaan. At kung hindi tayo magkaisa mawawala tayo isa-isa. Pero hindi lahat ay naniwala. Ang iba ay humingi ng sakripisyo. Ang iba ay nag-aklas at sinabing dapat isuko si Guido at si Lando. Nang gabi ring iyon, habang nagkakagulo ang mga tao, biglang dumilim ang langit. Hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa mga aninong lumipad sa itaas, mga nilalang na may pakpak, mata ng apoy, at mga kuko na tila bakal. Simula na, bulong ni Apo Kadlo. Nagising na ang hukbo. Sa gitna ng kaguluhan, napahiwalay si Guido kay Lando. Nagkakagulo na ang buong baryo. Ang mga apoy ay namamatay ng kusa. Ang mga hayop ay naglalayas. At mula sa gitna ng gubat, lumalabas ang isang nilalang, mahaba ang buhok, itim ang balat, at ang mga mata ay tila walang kaluluwa. Hindi ito si Lino. Pero may aura itong kahawig sa kanya, mas malupit, mas makapangyarihan. At sa boses nito, narinig ni Guido ang isang pangalang noon lang niya narinig, ikaw ang tagapagmana ng lihim ng apoy. Napatigil si Guido. Ano nang ibig mong sabihin? Ang mutya na hawak mo, anang nilalang, ay hindi lang sandata. Ito ay selyo. At kapag nabuksan mo ito ng lubos, hindi mo lang mapapawi ang dilim kundi pati ang liwanag. Lalong bumigat ang kanyang dibdib. Kung totoo ang sinasabi, ang kapangyarihang nasa kanya ay hindi lang para pumatay, kundi para wakasan ang balanse ng dalawang daigdig. Paglingon niya, nakita niyang duguan si Lando. Humandusay ito sa lupa, halos hindi na makahinga. Ginamit nila ko, ubo ni Lando. Akala ko kaya ko silang kontrolin, Lando, nanginginig ang kamay ni Guido. Pasensya ka na, bulong ng kaibigan. Hindi ko sinadya. Gusto ko lang iligtas kayong dalawa.
At sa huling hininga nito, bumitaw ang isa pang lihim, hindi si Lino ang tunay na panganib na pasinghap si Guido. Ikaw. Tumigil ang mundo. Ang mutya sa kanyang palad, biglang nagliyab. Ang kanyang balat, biglang nag-init. At sa likod ng kanyang alaala, muling bumalik ang tanong ng Shokoy, handa ka bang harapin kung sino ka talaga? Hindi niya alam ang sagot. Pero isa lang ang tiyak, nagsisimula na ang wakas. Umuugong ang buong kagubatan sa lakas ng hangin. Pati ang lupa ay tila humihinga, parang may nilalang na pilit gumigising mula sa kailaliman. Sa gitna ng dilim at ulan, nakatayo si Guido, basang-basa, sugatan, at nanginginig. Sa kanyang palad ay ang mutyang pulang muli ang liwanag, parang apoy na handang sumabog. Hindi na niya alam kung sino ang kalaban o kaibigan. Wala na si Lando. Wala na ang dati niyang mundo. Ang baryo ay giniba ng mga aninong nagliparan at ng kaguluhang dala ng kanyang kapalaran. Ang tanging malinaw lang ngayon sa kanya ay isang bagay, kailangan niya itong tapusin. Mula sa mga ulap, dahan-dahang bumaba si Lino. Ang kanyang anyo ay nagbago na, mataas, payat ngunit may lakas na hindi mo masusukat sa katawan. Ang balat niya ay tila pinagsamang abo at usok, at sa kanyang likod ay may dalawang pakpak na parang usok din, gumagalaw ng parang buhay. Matagal na kitang hinihintay, sabi ni Lino, malamig at mahinahon ang tinig. Hindi ko ginustong maging ganito. Pero ito ang kapalaran natin. Hindi ito kapalaran, sagot ni Guido, mas buo na ang boses. Ito ang pinili mo. Humakbang si Lino palapit. Kapag isinilang ka sa kadiliman, hindi mo lang basta pipiliin ang liwanag. Kailangan mo itong agawin kahit masaktan ka. Tumigil si Guido. At ilang buhay ang kailangang mawala para lang agawin mo ang liwanag, ha? Ilan pang bata ang kailangang kunin? Ilan pang kaibigan ang kailangang isuko? Tahimik si Lino. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot, isang lungkot na parang naramdaman na rin ni Guido noon. Kung pareho tayong isinumpa ng mundong to, bulong ni Lino, bakit hindi natin ito sunugin at magsimula ulit? Bigla siyang sumugod. Umugong ang hangin at biglang nagliwanag ang paligid. Naglaban ng dalawang lakas, ang mutya sa kamay ni Guido, at ang maitim na kapangyarihan sa katawan ni Lino. Umikot ang enerhiya sa paligid nila, binubuwag ang mga punong kahoy, nilalagot ang mga ugat ng lupa. Ang paligid ay naging tila ibang mundo, walang kulay, puro apoy, hangin, at anino. Nagpapalitan sila ng mga atake, hindi lang gamit ang lakas, kundi pati alaala. Isang sulyap, batang Guido na umiiyak habang sinusunog ang kanilang kubo. Isa pang sulyap, batang Lino na pinipilit itago ang kanyang mga pakpak habang hinahabol ng mga tao. Hindi lang sila naglalaban ng katawan, kundi ng sakit, galit, at sugat ng nakaraan. Isang malakas na hampas ng enerhiya ang tumama kay Guido. Tumilapon siya sa lupa, gumulong, at halos mawalan ng ulirat. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang init ng mutya sa kanyang palad. Sa loob ng liwanag nito, may tinig siyang narinig. Hindi ikaw ang wakas. Ikaw ang pintuan. Napadilat siya. Tumingala. At sa kalangitan, may liwanag na bumagsak, isang hugis kabibe, lumang-luma, ngunit kumikislap. Nahulog ito sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung bakit. Pero ramdam niya ito ang sagot. Kinuha niya ito, at biglang bumuka sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang ina. Hindi niya ito lubos na naalala noon, pero ngayon ay malinaw, isang babae, mailahing diwata, na itinago siya sa mga tao para iligtas sa isang sinaunang sumpa. Guido, kapag dumating ang araw na tatahakin mo ang dilim, hanapin mo ang kabibe ng liwanag. Ito ang susi. Ito ang panimbang. Napatayo siya. Wala nang pagdadalawang isip. Hinawakan niya ang kabibe at mutya ng sabay. Ang liwanag mula sa mga ito ay biglang nagsanib, isang puting apoy na tila may buhay. Bumalik si Lino, handang umatake, pero huminto siya nang makita ang hawak ni Guido. Hindi mo pwedeng gamitin yan, Anya. Kapag pinagsama mo ang kabibe at mutya, mawawala ang hangganan ng dalawang mundo. Wawasakin mo ang lahat, pati ikaw. Mas mabuti na yon kaysa hayaan kang maghari sa takot at kadiliman, sigaw ni Guido. At sa isang sigaw na puno ng sakit at pagmamahal, pinagsama niya ang kabibe at ang mutya. Biglang sumabog ang liwanag.
Lahat ng anino ay napaatras. Ang buong gubat ay naliwanagan. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina, ng kanyang ama, at ni Lando, sabay-sabay silang bumulong sa kanyang puso. Ang liwanag na may pusong totoo, ay hindi kailanman pwedeng lamunin ng dilim. Sumigaw si Lino. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Bumalik ang kanyang anyo sa pagiging tao, mahina, duguan, at umiiyak. Bumagsak siya sa lupa, habang si Guido ay lumapit sa kanya. Hindi ko na kaya, bulong ni Lino. Ayoko na. Hinawakan siya ni Guido. Tapos na. Wala nang kailangang mamatay. Bigla, sa katahimikan, naramdaman ni Guido ang panlalamig ng hangin. Isang anino ang bumalot sa kanilang dalawa. Isang boses ang lumitaw, hindi kay Lino, hindi kay Guido, kundi sa likod nila. Akala niyo ako ang kalaban? Lumabas mula sa kadiliman ang isang nilalang, matangkad, walang mukha, at may mga mata sa kanyang dibdib, tiyan, at mga kamay. Isang nilalang na tila pinagsama-samang takot ng buong lahi. Ito ang tunay na pinagmulan ng sumpa, ang pinuno ng mga lilim. Pinaglabanan niyo ang isa't isa habang ako'y nagpapalakas. Hindi na nakagalaw si Guido. Wala na ang liwanag ng mutya. Wala na rin ang kabibe, naglaho na matapos gamitin. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, bumangon si Lino. Humarap sa nilalang. Kung ako nga ay nilikha sa dilim, hayaan mong ako na ang tumapos sa'yo. At sa huling pagkakataon, ginamit niya ang natitirang kapangyarihan sa kanyang katawan. Lumiyab ang kanyang katawan, at sa isang matinding liwanag, nilamon niya ang nilalang, siya ang naging alay. Isang sigaw ang sumabog. Isang puting liwanag. At pagkatapos katahimikan. Nang magising si Guido, mag-isa na lang siya. Wala na si Lino. Wala na ang nilalang. Ang mutya ay naging abo. Ang kabibe ay naging buhangin. Pero maliwanag ang langit. Huminto na ang ulan. At sa baryo, muling naririnig ang halakhak ng mga bata. Ngunit sa dulo ng gubat, may isang batang lalaki, nakaupo sa bato. Hawak niya ang isang maliit na kabibe. At sa kanyang likod may lumilitaw na pakpak. Walang nakapansin sa kanya. Maliban kay Guido. At sa puso ni Guido, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang liwanag ay nanalo. Pero ang lilim ay laging may binhing naghihintay tumubo. Makalipas ang ilang linggo matapos ang labanan, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga puno ay muling tumubo, ang mga hayop ay nagbalik, at ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ngunit sa puso ni Guido, alam niyang may mga sugat na hindi kailanman muling maghihilom. Tahimik niyang nililibot araw-araw ang gubat, hindi para maghanap ng kalaban, kundi para maalala. Bawat puno ay parang saksi sa ginawa ni Lino. Sa bawat pagaspas ng hangin, parang may boses pa rin siyang naririnig. Kung ako nga ay nilikha sa dilim, hayaan mong ako na ang tumapos sa'yo. Sa isip ni Guido, si Lino ay hindi naging halimaw, naging tao siya sa huling sandali. At kung sa mundo ng mga nilalang, ang liwanag at dilim ay magkalaban, pinatunayan ni Lino na may halimaw ding kayang magsakripisyo. Minsan, habang naglalakad si Guido sa gilid ng ilog, nadaanan niya ang isang kabataang babae na nakatitig sa tubig. Hindi niya agad nakilala, pero nang lumingon ito, namilog ang kanyang mata. Lira. Ngumiti ang dalaga, baka sa mukha ang kapayapaan. Salamat, Guido. Dahil sa'yo, hindi ako naging isa sa kanila. Si Lira, ang dalagang muntik ng lamunin ng sumpa, ngayoy bumalik sa sarili. Pinalaya mula sa kadiliman. Buhay ka, bulong ni Guido. Tumango si Lira. Hindi lang ako. Marami sa amin ang nabawi. Hindi lahat ay nawala. Sa kanyang puso, gumaan ang bigat. Hindi lahat ng sakripisyo ay nauwi sa kawalan. Pero may isa pang tanong na hindi pa rin niya mawaglit sa isipan, sino ba talaga siya? Nang bumalik siya sa bahay ng albularyong si Apo Canor, nadatnan niya roon ang isang lumang kahon na iniwan para sa kanya. Sa loob nito, may isang sulat at larawan ng kanyang ina, yakap ang isang batang si Guido. Sa likod ng larawan, may nakasulat, kung sakaling lumipas na ako't dumating na ang panahon ng iyong pag-angat, tandaan mong ang dugo sa iyong ugat ay hindi lang ng tao, kundi ng diwata at mandirigma. Pinili ka hindi para lumaban, kundi para magbantay. Napahawak si Guido sa dibdib.
Sa wakas, may sagot na ang matagal niyang tanong. Hindi siya isinumpa. Siya ay bantay. Bantay ng hangganan. Bantay ng liwanag at dilim. Sa tulong ni Apo Canor, sinimulan niyang sanayin ang sarili, hindi na para lumaban, kundi para umintindi. Pinag-aralan niya ang kasaysayan ng mga nilalang, ang mga lihim ng kalikasan, at ang mga alituntunin ng pagkakabalanse. Habang lumilipas ang mga buwan, naging gabay si Guido sa mga batang nawawala, sa mga nilalang na naliligaw, at sa mga taong naguguluhan kung sino ang tunay na kalaban. Dumadalaw rin siya minsan sa tahanan ng mga pamilya ng mga nawawala, gaya ni Aling Pina, na nawala ang kanyang anak sa panahon ng kaguluhan. Isang hapon, kumatok siya sa bahay ni Aling Pina dala ang isang lumang laruan ng bata. Sayo po ito. Nahanap ko sa may sapa, mahinang sabi ni Guido. Napaluha ang matanda. Maraming salamat, iho. Kahit papaano, alam kong hindi na siya nag-iisa. Hindi niya maibabalik ang mga buhay, pero kaya niyang ibalik ang kaunting kapayapaan. Si Lira naman ay naging tagapangalaga ng kababaihan sa baryo. Tinuruan niyang muli ang mga batang babae kung paano protektahan ang sarili, kung paano makinig sa kalikasan, at kung paano kilalanin ang tunay na banta, hindi lang mula sa dilim, kundi pati sa loob ng sarili. Minsang magkausap sila ni Guido sa ilalim ng punong balete, napatahimik si Lira. Guido, sa tingin mo, babalik pa sila? Tumango siya, seryoso ang mukha. Hindi nawawala ang dilim. Natutulog lang. Pero habang may liwanag, may laban. Sa kanyang puso, may takot pa rin. Hindi mawawala iyon. Pero may lakas na siyang harapin ito. Isang gabi, habang nakatayo si Guido sa burol kung saan huling nagpakita ang nilalang ng lilim, napansin niyang may batang lalaki sa malayo, tahimik, nakaupo, at may hawak na kabibe. Lumapit siya, dahan-dahan. Anong pangalan mo? Tanong niya. Wala po, sagot ng bata. Pero sinasabi ng mga ibon na kilala niyo raw ako. Napatingin si Guido sa bata, maputi ang balat, mapayapa ang mata, ngunit sa kanyang likod may lumilitaw na pakpak. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya natakot. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino ka, bulong ni Guido. Pero kung andito ka, ibig sabihin, may panibagong yugto na naman. Umiti ang bata. Pero ngayon, hindi mo na ako kalaban. Ako ang tagapagmana. Tahimik si Guido. Pinagmasdan niya ang bata habang tinatangay ng hangin ang alikabok ng gabi. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi nawawala. Ang mga tagapangalaga ng liwanag ay patuloy na nabubuo. At sa pagitan nila naroon si Guido. Hindi bilang bayani. Hindi bilang halimaw. Kundi bilang isang alaala na minsang may tumayo sa gitna ng dalawang mundo at piniling hindi sumuko. Sa bawat gabing may katahimikan sa baryo, may isang ilaw sa gubat na hindi namamatay. Isang lalaking nagbabantay. Isang lalaking dating takot, dating galit, pero ngayoy matatag. At sa bawat batang napapadaan sa gubat at nakakakita ng liwanag sa di kalayuan, may kwento silang naririnig, tungkol sa isang binatang nilamon ng apoy ng bulkan, ng dilim, at ng takot. Pero piniling lumaban. At nag-iwan ng tanong na bumabalik sa bawat puso, kapag dumating ang dilim sa buhay mo, ikaw ba'y tatakbo? O ikaw ang magiging liwanag na kailangan ng mundo?